At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito ay pag-usapan nga natin itong kumakalat sa net na sinasabing hindi mapipigilang laban sa pagitan ni Dragon at saka neto ni Akainu. So tignan natin kung ano yung mga pinagbasihan nila rito. Pero bago tayo magsimula ay katulad ko lang dati, kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po, at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. So Egghead Arc, so alam naman natin na itong arc na to ay para kay Dr. Vegapunk. Pero kung papansinin nga natin dyan ay hindi lang totally nakafocus itong arc na to dito kay Dr. Vegapunk. Kung hindi, pati na rin dito kay Luffy, kay Garp at pati dito kay Dragon. Laban sa tatlong original na mga admirals na nga na to. So of course itong si Aokiji ay nasa Blackbeard Pirates na nga na yan. Pero for the sake of this discussion lang muna ay itong si Aokiji i-admiral muna natin siya. But going back, it seems like na etong Egghead Arc ay parang setup dito sa tatlong admiral laban sa tatlong mga monkey din na nga na to. So as we go further sa arc na to ay napapansin na nga natin na si Oda ay unti-unti niya nang isinasama dyan etong tatlong admirals na nga na to. So ipinapakita na sa atin kung gaano kalakas etong mga to, at hindi nakalimutan ni Oda na isama pati yung history nila o yung past life ng tatlong admirals na nga na to. At so now, pagdating sa laban, currently ay etong si Kizaru ay kinakalaban niya na nga, hinaharap niya dyan etong si Luffy. Habang dito sa kabilang banda, etong si Aokiji naman at saka etong si Garp ay nagkatagpo na nga rin sila at naglaban na rin etong dalawa. At dito naman sa side ni Akainu, nung makailan nga lang ay hinarap niya nga dyan at kinalaban niya naman etong si Kuma. So wala pa si Dragon dyan, pero hinahanap na nga nila etong si Kuma kung saan niya napunta o kung saan pupunta etong si Kuma. At dito naman sa kabilang banda, etong si Akainu ay ganun rin, sinasabi niya na isang threat etong si Kuma at dapat nang tapusin yan. Kaya seemingly etong si Akainu parang hahanapin niya rin parang hahantingin niya etong si Kuma dyan. Kaya mataas-taas yung possibility nito na magkakaroon nga ng chance na magkatagpo etong si Dragon at saka etong si Akainu ngayon. Pero bago nating tuluyang paglabanin dyan etong dalawa, si Akainu at saka etong si Dragon, ay kung mapapansin nyo pa nga dyan na etong mga admirals natin ay meron silang connection o emotional connection sa mga laban nila ngayon. At unahin nga muna natin dyan etong sitwasyon o yung lagay ni Aokiji at saka neto ni Garp. So dito ay nakita nga natin yung pagtatapos ng laban ng dalawa na to. Pero maliban pa dyan ay nakita nga rin natin yung medyo nakakalungkot na paalaman ng dalawa. Kasi nga etong si Aokiji pala ay dati nga yan na disipulo neto ni Garp. So kaya nga connected pala etong si Aokiji dito kay Garp somehow. Habang dito naman sa kabilang banda, yung laban naman neto ni Kizaru at saka nga neto ni Sentomaru. So although etong si Luffy nga yung pinakakalaban dito ni Kizaru, pero yung tinutulungan naman ni Luffy, which is etong sila Sentomaru nga, sila Dr. Vegapunk, yan, dyan naman connected etong si Kizaru. At nakita nga natin yung past life ni Kizaru, kasama niya etong si Dr. Vegapunk at saka etong si Sentomaru. At eto, close talaga kita natin dyan etong sila Kizaru at saka nga etong sila Dr. Vegapunk. So kaya nga diba napapansin natin etong si Kizaru, hesitant talaga siya na labanan o tapusin ba etong sila Sentomaru, etong sila Dr. Vegapunk. So kung hindi inutos yan dito kay Kizaru, sa tingin ko hindi niya rin talaga gagawin yan Kasi kita naman dito na dati nga masayang magkakasama etong tatlo na to. So dito pa lang ay may kita nga natin na connected o may emotional connection etong mga admirals na to sa mga kinakaharap nila ngayon. Pero yung sa pagdating naman dito kay Akainu ay ano nga
nga ba yung connection niya pagdating naman dito kay Dragon. So balikan natin, etong nangyaring laban sa pagitan ni Akainu at saka nga ni Jinbei during nung sa gera sa may Marineford. So dito ay mapapansin nyo nga na etong si Akainu, hindi niya tinatawag sa pangalan etong si Luffy. At kapag i-mention niya si Luffy, ang lagi niya lang binabanggit dyan, Dragon-san. At dito nga sa laban nilang dalawa ni Jinbei, ang sinasabi lang ni Akainu kay Jinbei na ibigay ni Jinbei sa kanya etong anak ni Dragon. So parang all throughout ng arc na to, laging ganyan lang yung binabanggit ni Akainu kapag si Luffy na yung babanggitin niya. So meaning ay mas mabigat nga raw at mas mahalaga kay Akainu yung katotohanan na etong si Luffy ay anak ni Dragon kaysa sa pagiging isang supernova. So kaya nga yung iba ay sinasabi noon pa man din na etong si Akainu, malalim na talaga yung hugot niya dito pagdating kay Dragon. Kasi nga siya yung laging minimension nito ni Akainu. At so now, alam naman natin na etong si Garp, gusto niya nga na maging isang marine etong si Dragon. Pero hindi nga nangyari yon at instead, ang nangyari pa, etong si Dragon, naging leader pa ng Revolutionary Army na siyang kumakalaban sa world government. So ngayon ganito, marami na ngang theory lumalabas na etong si Dragon ay dating araw yang marine. So hindi pa naman yan confirm kasi nga theory pa lang. Pero marami nga nagsasabi na etong si Akainu at saka si Dragon ay magkasama sila sa may marine during nung training pa lang nila. So assuming yan na etong si Dragon ay kabila nga kasama siya sa may marine. Kaya nga pinaniniwalaan ngayon ng marami na hindi naman daw kaya baka etong dalawa si Akainu at saka etong si Dragon ay malapit na magkaibigan. Pero since na etong si Dragon nga ay tumalikod sa mga marines at gumawa pa ng sariling grupo yung Revolutionary Army nga para labanan etong world government, kaya naman dito na nagalit ng husto itong si Akainu laban nga dyan kay Dragon. So back ngayon sa present ay since na etong si Kuma nga ay nakatagpo niya etong si Akainu at etong si Akainu ay seemingly hahantingin niya na etong si Kuma ngayon dyan. Kaya pinaniniwalaan ngayon ng marami at inaasahan na nga ng marami na mataas-taas yung possibility niya na etong si Akainu at saka etong si Dragon ay magkakatagpo nga sila at maglalaban na finally etong dalawa na to. So if ever nga na magkaharap na etong dalawa na to ay sa tingin ko dito na natin makikita kung ano ba talaga yung kapangyarihan meron etong si Dragon at kung talagang hangin nga ba yung kapangyarihan niya. So this time, apoy laban sa hangin naman. At baka makita na nga rin natin dito kung may connection nga ba etong si Akainu at saka nga etong si Dragon. Kasi nga, kung pagbabasihan itong mga laban ng mga admirals natin ngayon ay somehow may ano nga sila connection sa mga kinakaharap nila ngayon. So kaya nga baka etong si Dragon at saka etong si Akainu ay nagkatagpo na nga rin sila during nung mga sa past life nila at somehow baka may connection nga etong dalawa na to sa isa't isa. But then ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin na to at ayan ay kung matripan nyo huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like at kung meron pala kayong mga reaction o comment patungkol dito o di naman kaya mga prediction o kaya expectation sa susunod naman na chapter 1094 ay pakicomment na lang dyan sa baba, pakishare na lang at tulad ng dati ay siguro ipe-present ko na lang ulit yan sa susunod na video natin. But din yun nga guys ay ulit maraming salamat sa lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.